No work-related, no job experience. Ano nga ba yung mga kailangan mong gawin para makapunta ka pa rin ng Japan kahit wala ang mga ito? So yun guys, samahan nyo ko. Alamin natin kung paano pa rin makapunta ng Japan kahit wala ang mga ito. Panoorin mo to hanggang dulo. Promise, matutulungan ka nito. Ano-ano nga ba ang mga most job hiring dito sa Japan? Nandyan nga yung caregiver na isa sa lahat na pinakamahirap pasukin. Farmer, welder, mechanic, and syempre hindi mawawala dyan yung factory worker natin. And syempre mag-focus muna tayo sa isang category na most job hiring dito papunta ng Japan. Kung hindi ninyo natatanong, ito yung farmer. Yes guys, farmer po. Kasi kahit ultimong yung mga manggaganda na yung trabaho dyan sa Pilipinas, pinagpapalit pa nila yon para lang makapunta dito ng Japan para magtrabaho as farmer. At dahil curious nga tayo, bakit farmer, di ba? Sa dinami-dami naman ang pwede mo maging trabaho dito sa Japan, bakit farmer yung parang nagiging most job hiring dito sa Japan? Even though na maganda na yung trabaho nila sa Pilipinas, mas pinipili pa nilang yung maging farmer dito sa Japan. Nag-swipe ako guys at ito yung nalaman ko. Sabi ng isang vlogger dun sa video niya, ito yung mga kadalasang tinatanong doon sa mga job interview. Meron ka bang job experience? At sumagot daw siya ng malakas at proud kahit wala naman. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na in a good terms, kailangan ninyo magsinungaling para lang sa kagustuhan ninyong makuha yung bagay na gusto ninyo. Yan yung white lies. For goods naman yan guys, di ba? At alam nyo ba yung nangyari after niyan sumagot ng ganun? Wala. Nandito na siya sa Japan at nagtatrabaho bilang farmer. And sabi nga niya dyan is, huwag kang matakot sumagot ng meron kahit wala. Kasi alam nyo, pagdating ninyo dito sa Japan, matututunan ninyo lahat ng mga bagay. Isa pa dyan, hindi porket marunong ka na, hindi ka tuturuan ng mga Hapon. Hindi ganun ang Hapon. Kasi nga, sabi natin dito sa video natin na to, ito, ang bawat company may sariling yarikata, tsukaykata, yan yung mga paggagamit ng mga bagay, no? May sarili silang way of doing na hindi ka nila pababayaan if bago ka lang. Hindi ka nila hahayaang gumalaw ng ikaw lang, hindi ganun dito guys. Kasi kung nagkamali ka, hindi mo mali yan, mali ng company yan. Pakatandaan ninyo yan guys. And syempre may magtatanong dyan na what if hanapan ka naman ng COE? Diba sabi mo meron kang work experience kahit wala naman. Ganito gawin nyo guys. Ito naman yung tip ko para sa inyo. Ito nga pala yung mga ginawa ng mga kasama ko nung nagpunta sila dito sa Japan. Para makakuha sila ng COE, ang ginawa nila is nagtrabaho sila sa isang company na nagbibigay ng COE. Which is wala pong bayad yan. Kasi nga kailangan mo lang ng COE. Kailangan mo lang magtrabahuan yung COE mo at syempre nagtrabaho sila doon ng isang buwan. Yun nga guys, na hindi pa rin inapprove ni agency yung kinuha nilang COE. Kasi alam nyo guys na si COE ay hindi basta-basta COE katulad ng COE lang na binibigay ng company pag yung tapos mo na ng kontrata. Hindi po ganun. Ang COE na hinihingi ni agency is nakalagay dyan yung BIR number mo, yung mga legal documents mo na pinapatunayan na nagtrabaho ka sa kanila sa loob ng isang buwan na yan. Sa loob ng kontrata na yan. At yan ay for international COE. Iba yung COE guys na COE lang. At meron din naman guys na company na pwede kang bumili sa kanila ng COE. Yes guys, meron pong ganyan. Merong mga company na binibili sa kanila yung COE. Pwede mong bayaran sa kanila which is depende sa mga company kung magkano yung price na babayaran mo. Pero guys, katulad nga yung sinabi ko kanina, wag na wag kayong magpapasa ng COE kay agency
na hindi naman ganun yung gusto nilang makita. Kasi alam nyo guys, si COE binabayaran, kailangan ng pera. Kailangan mo pagtrabahuhan kung dun sa iba naman, di ba? Kailangan mo pagtrabahuhan. Which is kailangan mong makuha kung ano yung format ng COE na kailangan nila. Kung ano yung kailangan naka-indicate dun sa format na yon. Yun yung kailangan ninyong iklaro sa agency na ina-applyan ninyo. And syempre guys, isa pa. Ito yung sekreto na lang, no? Doon kasi sa ibang agency guys, yung mga kinikwento lang nila na si agency daw nila para lang makapagpasa sila ng COE, napakahirap talagang maghanap ng COE guys. Si COE guys ay binabayaran. Totoo yan. Bawal na bawal sabihin yan guys, sabi nila. Nung mga kwento-kwento lang nila, binayaran namin yan sir. Binayaran namin yan. Alam mo kung magkano yung binayad namin dyan? 5,000. Uy, 5,000 pala ang bayad sa COE. Yes guys, na totoo yan. Totoo yung kalakaran na yan. And if ever na magpupunta ka ng Japan, huwag ka na magtanong kalakaran yan papunta ng Japan. Walang placement fee ang papuntang Japan. Pero yun nga, kalakaran nila yan dyan na sila kumikita. And syempre, pagbigyan mo, magbayad ka na lang kung gusto mo talagang makapunta ng Japan. Totoo yan guys, binabayaran si COE and marami ng Pilipino yung nagbayad niyan. And syempre, alam niya naman, kalakaran yan. Buwag bayad na lang kayo kung ayaw ninyo magtrabaho. And syempre, para na rin sa mabilis na process, makipag-cooperate ka na lang sa agency mo. Huwag ka nang maraming tanong. Baka mapag-initan ka pa. And so yan guys, maraming salamat. Sana nandito na kayo sa Japan. And syempre, if ever na nakatulong naman tong video na to guys, huwag niyo naman kalimutang i-like. Mag-like na kayo dyan and syempre mag-comment na rin kayo dyan. Comment nyo na lang sa comment section and syempre lahat ng comment nyo guys, really appreciated yan. Dyan tayo gawa ng mga panibagong content natin. And syempre, maraming salamat. Ingat kayo palagi dyan. IPM Italia, JP Vlogs.